Gaano naman karami ang ipapakain sa adult dog kung 1 meal a day na kayo? Ayan, so Minilva Damaso, salamat po sa tanong niyo. Sabi niya, gaano po karaming ipapakain if 1 meal a day lang po? Thank you po. Salamat din po sa tanong ninyo. Kapag ka magpapakain po kayo ng aso ng 1 meal a day, kailangan po lahat ng nutrients na kailangan ng katawan niya ay nandun na, kumpleto na po dapat at balansyado, hindi sobra, hindi kulang. Dapat po nandun po sa optimal levels. Okay, so may mga required levels ang bawat nutrient. Meron kayong makikita daily nutritional requirements na mababasa niyo sa mga label ng iba-ibang mga products, di ba? Yun po yung kailangan ng katawan natin at kailangan ng katawan ng aso, in our case, para sa kanyang daily requirements. So, kung magpapakain kayo ng SDN, the best dog food in the multiverse na rin-recommend ako dahil ito ay product namin sa Manalo Canine na pinapakain namin sa lahat ng mga dogs namin for 9 years na and mas naging healthy yung mga aso namin dito. Ang kailangan nyo ipakain kung SDN 42 ay 1% ng body weight nila, ideal body weight nila. So for example, you have a dog that is 10 kilograms. 10 kilograms yung dog ninyo, ang 1% ng ideal body weight niya, kung ideal body weight nga niya yung 10 kilograms, hindi siya payat, hindi siya mataba, then you have to feed your dog 100 grams of this per day. So yung isang kilo ninyo ng SDN42 or SDN42 beef ay tatagal na ng 10 days, more than 1 week. So ito for 10 days na to para sa dog mo kung 10 kilogram siya. So 10 kilogram dog could be a big Shih Tzu or maybe a medium-sized beagle or small beagle. So yan po yung mga kailangan nyo ipakain. For example, meron naman kayong medyo bigger dog like Siberian Husky or a Belgian Malinois na mga 20 kilograms, sabihin na natin 20 kilograms babae na medyo juvenile pa. So if your dog is 20 kilograms, you have to feed 200 grams per day of SDN42. This means na yung 1 kilogram ninyo tatagal naman ng 5 days. Ang maganda sa SDN42, kahit yung SDN28 natin or SDN21, balansyado na po natin yung mga nutrients dyan. So, hindi na kailangan mag-worry kung nakukulangan ba siya ng vitamins, minerals, calcium, or essential amino acids. Kumpleto na po yan, including probiotics, prebiotics, etc. etc. Siniksik na natin sa dog food natin ang lahat ng kailangan ng aso ninyo. So, you only feed 1%. Okay? Pero pang mga puppies, of course, you have to feed a little bit more, mga 2%. Pero pagka lumampas na po sa kailangan ng katawan nila, magsusoft po ang poop ng aso ninyo. So pag nagsoft ang poop, babawasan nyo lang. Okay, so if you're going to feed naman your dog, other dog foods, medyo mas malabnaw ang mga dog foods na yan, you have to feed more. And maybe yung 1 meal a day, baka hindi po angkop. Tignan nyo po kasi marami mga dog foods po na puro fillers lang like corn, soya, wheat, at konting-konti lang yung meats sa kanilang mga formula. Hindi kagaya ng SDN42 natin, konti lang ang dinagdag nating rice dito para mag-bind yung mga kibbles at mostly meats ito. Mostly mga animal material. Sa ibang dog food kasi, mostly grains, mostly vegetables na mga mura kasi yun eh. Tapos, konti lang ang meats kasi mahal ang meats. Kaya, kala nyo mura, pero karamihan nun, ilalabas lang ng katawan ng aso niyo or empty calories lang. Magiging taba lang sa kanila. Hindi po masusustentuhan yung mga muscles and mga bones. Hindi ganun ka-healthy yung dog. Ngayon, ito po, kung magpapakain naman kayo ng mga niluluto nyo lang sa bahay o prepare ninyo or table food, mahirap po yan kasi po hindi po balansyado yan. Iba kasi ang nutritional requirements ng mga dogs at nutritional requirements ng mga tao at meron tayong mga kinakain na hindi naman angkop sa kanila. For example, if you're feeding your dog a lot of rice, no, marami kasi nagpapakain, dinadagdagan pa nila ng rice yung food ng aso nila, ang taas ng glycemic index niyan, ang taas ng sugar level niyan, konting-konti lang ang nakakuha nilang nutrition sa rice. Kaya we do not recommend feeding your dog with too much rice. Kasi po, nagiging nagiging pabigat lang sa sistema ng katawan nila and it's not really a natural food for dogs which are carnivores, no? They're carnivores, descendants sila ng wolves, so hindi po angkop. So, yun po yung masasabi ko. And I'm saying na ideal body weight ang kailangan yung sundin. Bakit yung guide ay nakadepende sa ideal body weight? Una-una kasi ang food ay depende sa laki mo. Di ba? Kung malaki kang tao compared sa mas maliit sa'yo,
mas marami kang food na kailangan kesa sa maliliit na mga tao. Okay? Ganon din sa mga dogs. Bigger dogs, smaller dogs, mas malaki yung requirement ng mga bigger dogs, of course. Pero ngayon, bakit ideal body weight? Kasi po, kung yung dog nyo malaki nga, tas payat, kailangan tataasan nyo, hindi lang 1% ang bibigay ninyo. If ang ideal body weight ng 10 kg dog ninyo ay actually nasa 15 kilograms, talaga dapat siya, pero payat lang siya ngayon, hindi 100 grams ibibigay ninyo. Baka kailangan nyo mag-adjust, bibigyan nyo ng 150 grams per day or 200 grams per day para nga makabawi yung katawan niya, bumalik siya sa magandang pangangatawan. Ngayon, kung yung dog niyo naman ay overweight, mas malaking problem ito kapag overweight or obese ang aso ninyo, ang ideal body weight niya ay hindi yung actual current weight niya. Halimbawa, meron kayong 10 kilogram na aso tapos titignan nyo naman yung aso wala ng waist. O, ang taba-taba na niya parang bariles. You have to adjust yung 1% into a smaller ration. Halimbawa, imbes na 100 grams ang bibigay nyo sa 10 kilogram ninyo, baka mga 80 grams na lang yan or maybe 70 grams na nga lang per day. Kasi hindi naman yon ang ideal body weight niya. Ang ideal body weight ng 10 kilogram ninyo, baka naman 8 kilograms lang kasi taba lang yung 10 kilograms halos. So you have to adjust, no? Based on the ideal body weight. So 1% per day ng SDN42, kapag ka SDN28 naman is 1.5% per day ng ideal body weight niya. Kapag SDN21 naman is mga 2% ng kanilang ideal body weight. Kasi mas malabnaw yung SDN21 natin. Okay, so feed them the best dog food in the multiverse SDN. Ano? So this is the best bet for your dog kasi po, balansyado na siya and kompleto na siya. Hindi na kayo namumroblema sa kung gaano karami ipapakain ninyo kasi pinormulate na natin lahat dito. Thank you po sa tanong po ulit ninyo, Ma'am Minilva.